Sitayo tayong lahat para sa ating panalangin. Ginoong Reyes, maaari bang ikaw manguna sa ating panalangin? Magsiyo ko ang lahat. Magandang hapon, grade 6 mabuhay. Bago kayo umupo, pakipulot ang mga basura sa ilalim ng inyong mesa at pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Maaari na kayong magsiupo. Mayroon bang lumiban sa hapon na ito? Bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito, magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad. Hahatiin ko ang klase sa 3 grupo. Ang bawat grupo ay kailangang buuin ang mga jumble na salita. Bawat grupo ay mayroong magkakaiba kung ito ay mabubuo ninyo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Unang grupo, basahin ang inyong nabuong salita. Sigaw sa pugad lawin. Magaling. Pangkat 2, basahin ang mga nabuo ninyong salita. Tama, kasunduan sa biyak na bato. At ang group 3 ay, ang inyong nabuong salita ay, kumbensyon sa Tejeros. Mahusay, grade 6 mabini. Tatalakayin sa araw na ito ay ang mahalagang kaganapan sa panahon ng himagsikang Pilipino na ang sigaw sa pugad lawin, kumbensyon sa Tejeros at kasunduan sa biyak na bato. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol ay pinakita ng ating mga kapwa Pilipino ang kanilang katapangan at kabayanihan upang ipagtanggol ang ating kalayaan. Walang takot na hinarap nila ang mga mananakop sa kabila ng kakulangan natin sa armas at kaalaman sa pakikipaglaban. Patunay nito ang iba't ibang hakbang ay pakikipaglaban ng kanilang ginawa upang makalaya sa mga Espanyol. Hindi sila tumigil, nanahimik, at nagpailalim lamang sa mga mananakop. Nagawa nilang makapagtayo ng iba't ibang samahang paghimagsikan katulad ng Katipunan. Sa tingin ninyo, ano kaya ang nagiging hadlang upang maging matagumpay sila sa kanilang pakikipaglaban para sa ating kalayaan? Lies de la Cruz. Kumbensyon sa Tejeros. Ito ay isang pagpupulong na ginanap sa pagitan ng hating magdiwang at magdalo ng Katipunan sa San Francisco de Malabon sa Cavite noong Marso 22, 1897. Ito daw po ang kauna-unahang pampanguluhan at ipangalawang pampanguluhang halalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang sigaw sa pugad lawin. Isang natatanging pangyayari sa kasaysayan na kung saan ang mga miyembro ng KKK ay sabay-sabay na pinunit ang kanilang mga sedula bilang pagpapatunay daw po ng kanilang tuluyang pagputol sa pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ito daw ay naganap noong Agosto 23, 1896 sa pamumuno ni Andres Bonifacio na siyang supremo ng Katipunan. Ang pangatlo, ang kasunduan sa biyak na bato. Ay ang kasunduan sa gitna ng magdiriwang at himagsikang Pilipino noong 1897 sa pamamagitan ni Pedro Paterno at nilagdaan ni Gobernador General Primo de Rivera ang kasunduan sa Barangay Biyak na Bato, San Miguel, Bulacan. Mahusay. Ito ay isang natatanging pangyayari sa kasaysayan na kung saan ang mga miyembro ng KKK ay sabay-sabay na pinunit ang kanilang mga sedula. Bilang tanda daw po na ang kanilang tuluyang pagputol sa pamumuno ng mga Espanyol
sa Pilipinas. Sa inyong palagay, ano ang mahalagang kaganapan sa kumbensyon ng Tejeros? Yes, April. Tama. Ito naman ay isang pagpupulong na ginanap sa pagitan ng Hating Magdiwang at Magdalo sa Katipunan sa San Francisco de Malabon sa Cavite. Ginanap daw to noong Marso 22, 1897. At ito daw ang kauna-unahang pampanguluhan at ipangalawang pangpuluhang halalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasunduan sa Biak na Bato, ano naman ang mahalagang pangyayari dito? Yes, Danica. Tama, ito naman ay isang kasunduan sa gitna ng magdiwang at himagsikang Pilipino. Ito daw ay ginanap noong 1897 sa pamamagitan ni Pedro Paterno at nilagdaan ni Gobernador General Primo. Sino daw sa pamamagitan daw nina? Yes, Mark. So yes, sa pamamagitan ni Pedro Paterno. Sino daw ang naglagda dito? Yes, April. Tama. Si Gobernador General Primo de Rivera. Ang kasunduan sa barangay Biak na Bato, San Miguel, Bulacan. Grade 6. Saan daw ito ginanap? Sa barangay Biak na Bato, San Miguel, Bulacan. Mahusay. Ito lamang ay patunay na kayo nga ay nakikinig sa ating klase. Muli, magandang umaga grade 6. Ngayon, tatapusin na natin ang aralin natin tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa panahon ng himagsikan. Bago tayo magsiuwian, magbibigay ako sa inyo ng takdang aralin at ipapasa nyo ito sa akin sa Webes. Babasahin ko ang mga panuto nito. Hanapin ang mga inilalarawan ng mga salitang nasa hanay A at nasa hanay B. Isulat ang titik sa patlang. Ang pangalawa ay basahin ang pangungusap at isulat ang tama kung nagsasaad ng ito ng katotohanan. Mali kung hindi. Isulat ang mga sagot sa patlang. Muli ito ay ipapasa sa Webes. So, goodbye grade 6. See you on Thursday. Thank you.